At dako tayo sa ating mga balitang lokal. Nasa kabilang linya na natin si Arya Lea. At eto ang kanyang balita ay tungkol po sa magsasaka na patay, patay sa isang aksidente diyan sa Barangay Cavite. Mukhang nagkaroon ng umano'y karambola o kaya naman ay banggaan ng mga tricycle, pero na hit and run din daw po ito. Arya Lea, so ano ang detalye ng balita tungkol sa nangyaring umano'y banggaan pero hit and run at ang biktima ay isang magsasaka na taga Santa Lucia? Arya Lea, pasok. Ayan, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig sa bayan ng Ispan at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Kasi hindi ako isang hit and run ang tinitignan na ang matapos Medyo choppy-choppy ka, Arya Lea. Mahangin? Gasoline station ng Barangay Cavite. Dito lang naman July 10, 2024 sa ganap na alas 8 ng gabi. Ayon sa pagkakasal, dalawang singkang na motor at isang motor na may sidecar ang nakahangpalan sa tapat ng Marche Gasoline Station. At isa na sa nagmamay-ari ng motor na may sidecar na binabay ng buhay sa insidente ang nanakilay na si Ginoong Rogelio R. Abon na 55 anyos ito at presidente ng Kurokdos Barangay Santa Lucia, Gimba, Nueva Ecija, may asawa at isang magsasaka ang mahanap buhay. Nakapanayam natin kanina lang. Arya Lea, medyo yung araw ng naririnig mo ba ako, Arya Lea? Ang kanyang pangalan, ang natin Roslyn Abon. Kulit na Roslyn. Nakainom ang tapat na ng gabi yun, pero nakapagpahinga na o nasaman na umalis ito papuntang Cavite. Umaga na umano nang malaman nila na patay na ang kanilang ama na dinala ng rescue sa Ginpa General Hospital. Hindi rin nila alam kung ano talaga ang nangyari at kung sino-sino ang mga nadisgrasya na nakamotorsiklo, maripan daw sa isa na dinala din sa pagamutan. Ayon daw ito sa PNP Ginpa. Samantala, sa service messages na pinakita sa Choppy-choppy si Arya Lea. Kulay puti ang nahagit sa oras ng pangyayari na yun. Ngunit hindi makita ang plate number nito. Madilim din umanaw sa harap ng mileage gasoline station at walang nakuhang CCTV footage sa lugar na yun. At kasalukuyang iniimbestigahan ng PNP ang insidente kung kaya wala pa tayong hawak na established na report mula sa PNP at sa pamilya ng nasawi. So, pansamantala ito pang inyong Arya Lea para sa balitang lokal ng radyo ng Pilipinas. 105.3 FM, babalita at serbisyo. Samsam, tayong Pilipinas. Ayan. Arya Lea, naririnig mo ba ako? Opo, yes po. Loud and clear? Oo, kasi yung balita mo, medyo parang lumalakad ka sa maraming tubig na hinahangin, nasa yun, hindi masyadong maintindihan, nag-choppy-choppy. Sige, linawin na lang natin yung tungkol sa balita mo, no? Ang sinasabi mo ay may aksidenteng nangyari diyan sa sang lugar yon? Barangay Cavite kasamang di sa harapan ng mileage gasoline station. Oo. At ang sangkot doon sa nangyari ito noong July 10 pa, no? Yes po, alas 8 ng gabi, yes. Alas 8, kung ngayon ay Biyernes, July 10 is Miyerkules ba? Miyerkules. Oo, Miyerkules. Yes. Oo. Dalawang motorsiklo ang sangkot sa aksidente. Yung isa may sidecar at yung isa ay single, ganun ba? Yes, dalawang single kasamang G at isang may sidecar. Dalawang single na motorsiklo at isang motor na single. Isang single na motor. Dalawang single na motor, saka isang motorsiklo na may sidecar na pampasada, ganun. Dalawang single na motor saka isang tricycle. Yung biktima, yung namatay na taga
Santa Lucia na si Rogelio Abon, yung 52 years old. Anak, bali manugang kasi ito ni Kalimos no? Yung 55 years old kasamang G. Oo, 55 years old. Ay, siya lang ba ang naging biktima o namatay dun sa aksidente? Yes, kasamang G, siya lang ang namatay. Siya lang ang alam nating namatay, yes. Oo. Yung dalawang single na motor, nakaligtas. Opo, ayon kay Roslyn kanina, sabi daw ng PNP Ginba sa kanila, yung isa, nasa ospital din, pero hindi rin nila alam, hindi rin nila tukoy kung saang ospital dinala at hindi pa nga daw ito nakakakain. Oo. So, bakit pumasok yung issue ng hit and run? At sino ang naka-hit and run? O anong sasakyan? Yung kasama dun sa yes, aksidente? May binigay daw sa kanilang mga CCTV footages ang PNP Ginba sa pamilya ni Abon, at yun ang nakita yung kotse na puti na nanggaling palugtog ng mga oras na yun. Yun lang ang nakakita. At yun din kay Marjo, yun din sa post ni Marjon Limos, yung bayaw ng biktima, ayon daw sa mga nakakita ay talagang nahagip ng kotse yung dalawang motor, at kaya nang umovertake daw daw yung isang single na motor, nahagip na yung isa, at ito si Abon nasa likod, nahagip din siya ng kotse. Oo. So, hindi parang dalawang motorsiklo na nagkasalpukan, hindi ganon. Kundi, hindi yung po. mga motor ay nasa isang direksyon, isang linya. Nasa isang linya, yes po, yes. Oo. Nasa isang direksyon. So, ngayon, kung may paparating na kotse, yung kumaladkad, ganun ba? Sa mga sasakyan Opo, na yun? parang ganun po, opo. Oo. So, dead on the spot ba yung si Abon? On the spot yata, hindi natin natanong kasamang G kung on the spot kasi dinala pa raw sa pagamutan sa Ginba General Hospital. Pero nga nung maabutan daw ni Harvey Mina, patay na talaga, naabutan nila dahil dapat si Harvey Mina, si Mina dapat ang kukuha ng bangkay. Kaso, patay na daw talaga, kaso nga, parang yung kapatid yata ay naitawag sa St. Peter kasi mayroong plan, kaya talagang hindi na yata na-revive dahil may tama, nakita natin kanina ang bangkay, maliban doon sa nakalagkad yung paa nito na nawala yung mga daliri, parang mga yung daliri, mayroon siyang tama sa noo, mayroon siyang tahi sa noo, nakita natin kanina ang bangkay. Sige. So, mayroon naman CCTV, na hawak sila na footages sa pinangyarihan ng insidente. Yes po, pero malabong makilala kasamang G kasi sa CCTV footages na ipinadala sa atin ng pamilya, na binigay ng pamilya, hindi talaga makikita yung plate number ng ng kotse dahil ang gamit na CCTV ay yung dito sa harap ng PNP, yung CCTV ng PNP. Pero ang sabi nitong pamilya, kung marireview daw sana yung CCTV ng e-library dahil ang white na kotse daw ay papuntang Tarlac. Galing ng Talugtog. Galing sa daan ng Talugtog. Yes, papuntang Tarlac. Baka daw nahagip ng CCTV ng e-library yung kotse, makita yung plate number. So, kung talagang desidido yung pamilya na malaman talaga yung tunay na pangyayari, ay ang pwede nilang gawin ay makipag-ugnayan sila doon sa e-library na CCTV. Ito yung sa munisipyo. Pumayag naman po si Mayor Doc Lito Galapon na i-review ng pamilya. So, yung pamilya naman po ay naghihintay lang sila ng go signal na pupunta doon kasi pumayag naman po si Mayor na reviewin.
Okay, sige. Ay, kawawa naman. At condolence sa pamilya ni Abon Kuya at Limos. Abon Limos, ano? Saan, Opo, saan nakaburol? ang Saan kasama nakaburol? ko kasamang si itong anak na panganay, si Roslyn, gagraduate ang bata sa Central Luzon State University na sa College of Agriculture. Ngayong araw na to. Ngayong linggo. Oo, so hindi na makakapunta yung tatay, ano? Kasi, yan nga yung nangyari. Opo. Okay. Sige, maraming salamat, Arya Lea. At muli, pinapaabot maraming natin salamat. yung pakikiramay sa pamilya Abon at Limos. Diyan sa Santa Opo. Lucia. Yes po. Okay. Radyo natin.